Okay, magandang hapon po sa ating mga sumusubaybay sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Kami pa rin po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ako po si Jonald Medina Rayos. At ako po si Gads Rodelas. Siyempre, Gads, anong ating mga topic for this episode? Tayo ay nasa sa pang-walong edisyon na ng ating huntahan at siyempre pa katulad ng ating nakagawian, ang ating pag-uusapan ni ano ba ang maiinit na topic sa ating kapaligiran ditong nakalipas na linggo at hanggang sa ngayon na pinag-uusap-usapan pa. Mainit ang mga... Kung gaano kainit ang panahon. Ganong kainit yung mga nangyari nung nakaraang linggo at itong buong linggong kasalukuyan. Pero bago iyan, atin muna pong binabati ang mga sumusubaybay, ang mga shout out po sa ating mga tumututok sa ating programa. Hi Jeromel from Russia and apakalayo kung baga sa atin, apakainit, sa kanila, apakalamig. Shirley Marine from UAE, Dubai. Kumusta dyan? Sana humupa na ang baha. At syempre pa, yung iba pa nating mga sumusubaybay sa ating programa, meron pa papabati na hindi ko maalalat. Pero siyempre pa, tayo po ay laging naririto at maghahatid sa inyo na may init na mga chika. May init na mga usapan, mga topic dito sa atin sa Lungsod at Talawigan ng Batangas, Calabarzon. Siyempre pa at ang ating mga topic na dinadala ay kung ano yung mga may kaugnayan sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Siyempre, kasangga po natin at katuwang ng Balikas News Network ang Batangas Crown PMGF Lions Club sa pangunguna ng ating President, Lion Ray Basa. Nitong nagdaang linggo, sabi umutot ang ating bulkan. Oo. Yan. Tatlong beses sa isang araw. Ikaw, ilang beses ka? Depende sa sama ng tiyan. Pero ito nga, sabi po, ang ating Bulkang Taal ay 3 beses na pumusngat. Yan po yung salitang Batanggenyo. Ano ba yung pumusngat? Ay di yung pagsingaw na pagputok na hindi naman hindi bigay todo. Pero yun naman sa P-Box, Kuya Jonald, yan normal lamang. Normal, totoo. Normal yan na ay aktibidad ng bulkan. Sa isang banda, magpasalamat tayo at nautot ang ating bulkan. Ang ibang bulkan na hindi nautot, basta na lamang nasabog. Yun ang mahirap. Naputok. Bakit nga ba yung pansan? Naputok o nasabog? Naputok. Ang nasabog katulad ng mga dinamita, bomba, ganyan. Pero ang bulkan, hindi naman nasabog. Naputok. Pagputok ng bulkan, sasabog ang abo. Sasabog ang laba. Pero kasunod ng pagputok ang pagsabog. Pero ang unang occurrence, sabi nga, yung unang aksyon aktibidad ng bulkan ay ang pagputok. Pero ang mas una pa doon ay ang pag-usok. Pag-usok. Pag-utot magkasabay. Pag umutot, ang bulkan ay nausok. Usok na ang puwit ng Bulkang Taal. Kaya naman, magpasalamat tayo at pag ganun lamang ang paglabas ng usok at saka ng sulfur dioxide dito sa ating Bulkang Taal para hindi naman yung biglaan na pagputok at biglang lalabas ang maraming abo at ang lava na siyang mahirap pag may kasama ng putik. At sa kaalaman naman ng ating mga manonood, Kuya Jonald, nangyayari ito kapag umangat yung magma mula sa ilalim. Tapos ay lumapat doon sa surface ng bulkan, doon sa tubig ng bulkan. Yes. Kaya umuusok. Dahil kung ito ay magiging lava, yun yung magma na lumabas sa bulkan. Kaya nga, di kaya sinasabi nga, ang Taal, kahit na anong bulkan, ang lahat ng bulkan ay parang isang takore na nakasalang sa kalan. Yan. Kapag ang gatong sa ilalim ay malakas ang magiging persa ng pagkulo hanggang sa ito ay umawas. Pag umawas ang takore,
o ang sa Batangas ay more on kapitera. Yung kapitera. Oo. Yung maliit na kaldero. Kaya na may nguso. Na may nguso. Takore. Na pinaglalagaan ng tubig o ng kapeng barako. Ano po? So, kapag mainit, sobrang init sa ilalim, tataas ang inilalaga, kung ano mang inilalaga, at yan ay mag-spill over o mag-aawas. Kapag nag-awas ang takore, yan ang katulad ng pagputok ng bulkan. Yun. Kapag mahina yung apoy, halimbawa ay bagalaang sa ilalim, ay di yung takip, di ba yung takip ng ano yung gagawin gano'n, ano? Umaangat. Umaangat-angat. Papusngat-pusngat. Yan. Gayaan din po ang aktibidad ng ating bulkang Taal nitong mga nagdaang araw. Ibig sabihin, kulang sa init sa ilalim, hindi pa sapat yung init na puwersa para itaas ang magma. Ayun. At ito ay umawas ng tuluyan kumbaga sabi nga na iba ay para sumambulat. Yan, oo. So, gayaan po ang aktibidad ng ating bulkan. Pero, sabi nga ay laging naririyan ang panawagan sa atin at paalaala, tayo dapat maging handa anumang araw. Hindi yung kapag lamang nagkakaroon ng aktibidad ng ating bulkan. Dahil nananatili pa rin sa level 1 ang ating bulkang Taal. Kaya yung paalaala ng bukod sa PVOX at ng PDRRMO, lalo-lalo na dun sa ikatlong distrito o yung nakapalibot mismo sa Taal Lake. Hindi lamang ikatlong distrito, pati ang first district. Ayun, yung mga malalapit. Dahil ang first district ay nasa sagawing kanluran ng ating probinsya at nasa kanluran siya ng bulkan, kaya ang epekto ng usok, ng abo, ng sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan ay laging ang unang langhap nito ay ang taga-unang distrito ng Batangas. Ayun. Isang irony naman na nasa sa first district din ang ating itinatayong provincial medical center sa bayan ng Tuwi. Pero malayo na po iyon. At ano pa ang mga kaganapan nitong nagdaaligaw? Maalaala ko, last week o the other week ay nagpalabas ng resolution ang Supreme Court para sa pag-aamyenda ng territorial jurisdiction ng Regional Trial Court ng Rosario. Kaya po ito po ay mahalagang kaalaman para sa ating mga kababayan sa 4th District ng Batangas, lalo't higit ay ang mga taga Padre Garcia at taga Ibaan. Dahil alam po naman natin kung ano man ang mga usapin na legal o yung mga asunto, di ba pang mga gawaing may kaugnayan sa hudikatura, ay ito po ay ang mga bayan po ng Padre Garcia at Ibaan ay dating nasa ilalim ng jurisdiction ng Rosario RTC. Okay. So, anuman pong mga usapin, maging ito ay civil o criminal, may mga ipapaayos kayo sa inyong mga titulo ng lupa, sa inyong mga birth certificate o kung ano man, o may mga gusot sa inyong mga lugarin, kayo po dati ay lahat ay doon tumutungo sa bayan ng Rosario, sa Regional Trial Court ng Rosario. Pero ngayon po, nagbaba ang Supreme Court ng isang resolution, en banc resolution, na binabago yung jurisdiction. At ngayon, lahat ng usapin sa bayan ng Padre Garcia ay ililipat na sa lungsod ng Lipa. At ang mga, gayon din naman po sa Ibaan, ililipat naman sa Batangas City. So, medyo binawasan ng dalawang bayan ang Rosario sapagkat iisa pong sala ang single sala ang RTC ng Rosario, iisa ang huwes diyan, ang RTC judge, at ang kanyang magiging jurisdiction ay ang bayan ng Rosario, San Juan, bayan ng San Juan, bayan ng Taisan at Lubo. Okay. 4 pa rin. So, yung magkakatabing mga bayan. Ang magkakatabing bayan. Dahil sobrang dami ng mga usapin sa kapag kasama pa ang Padre Garcia at Ibaan. Sa Batangas City, may 7 sala, 7 judges. Pero
malawak din yung kanyang malawak din sasakupan. Dahil itong parte ng Batangas City, Bawan, San Pascual, San Jose, San Luis, di pala San Luis, Mabini at Tingloy. Kasi ang San Luis ay sa Lemery kasama. Oo. Pero madaming huwes, 7. Kaya dito po isinama ang Ibaan at sa Lipa naman ay 3. Ang sakop laang ng Lipa ay Lipa City, Mataas na Kahoy, at Cuenca. So, dun po isinama ang bayan ng Padre Garcia. So, iyan po kalaman para kung kayo ay may mga asunto na alam nyo kung saan kayo pupunta. Ayun. At syempre, ang una namang nakakaalam din yan ay yung mga litigants, yung ating mga lawyers na siyang nagfa-file ng mga cases. At ito ay isang, kumbaga, isang advantage para sa RTC Rosario sapagkat kangay maiibsan ang sobrang dami ng docket sa kanilang lugar. Bibilis yung takbo ng kaso. Yes, oo. Kumbaga ay mapapadali na ang pagdinig sa mga kaso ninyo dahil kumbaga ay nabawasan ang mga workloads nila. Oo, sa pinyan. At nito namang ano bang araw yun? Miyerkules? Merkules. Tayo nagpunta ng Mabini. Yes. Yan, okay. Ang ating pong pagbati sa Mabini, Batangas Premier Port Terminal. Siyempre, iyan ay pinangangasiwaan ngayon ng Heavicon in the Construction and Equipment Rentals sa pangunguna ng kanilang president, ang dating mayor ng Taysan, Victor Dondon Portugal. So, pagbati po natin kay Mayor Dondon at siyempre sa lahat ng mga kasamahan niya sa Maptan Group of Companies sapagkat napaka-successful ng kanilang 20th anniversary celebration dahil dito nga itinapat yung inauguration o launching ng kanilang bagong barge. Yung Heavicon at kitang-kita natin napakalaki. Sabi nga ni dating Mayor Dondon Portugal ay kasya ang isang barangay. At nakita na rin naman natin na hanggang sa pag-akyat natin doon sa deck ay makabago na rin yung kanilang mga equipments doon. At ito naman naging bukas po sa lahat. Kumbaga lahat walang restrictions noon. Sino man ay pwedeng tumingin at tayo nakapasok ako doon sa engine room, sa pilot house, hanggang doon sa kataas-taasan ng barge na ito. Ito po ay isang malaking barge na kayang mag-cater ng services sa mga malalaking shipping companies na pupunta. At kaya kakaiba ang Mabini Port dahil ito lamang ang commercial port sa bayan ng Mabini. At ito masasabi nating malaki. Oo. Hindi siya yung basta pribadong port lamang na maliliit na mga bangka yung mga dumadaong doon. Ito isang napakalaking barge yung naka-ready dito at ayon din kay dating Mayor Dondon Portugal ay madaragdagan pa yung barge. Oo. At dahil marami pang mga shipping companies ang pupunta sa bayan ng Mabini para sa gumamit ng naturang port at doon naman uusbong ang marami pang mga services, ang mga trabaho at iba pang mga pag-unlad ng bayan ng Mabini at karatig bayan. Yan po ay lahat ay ating mapapakinggan sa pagtalakay pa sa mga susunod na araw sapagkat ating iimbitahin dito sa ating programa mismong mga taga Maptan Group of Companies na siyang nagpapatakbo ng terminal sapagkat ito'y may malaking impact sa ating mga kababayan sa Mabini at dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. At ang isa pa dito, yung dagdag na mga trabaho, Kuya John. Napakaraming trabaho na madadala nitong bagong unang-una, hindi lamang nitong pagdating nitong barge na ito, kundi yung bigay mismo ng Heavicon Construction and Equipment Rentals. Yes. At syempre painit ang mga issue katulad ng pag-init ng panahon, dala ng El Nino. Syempre, patuloy pa rin yung pagkakaroon ng yellow alert. Sa ating mga yellow alert and red alert sa ating usaping pang-kuryente sapagkat hindi pa rin po nakakabalik ang takbo noong mga
tawag dito, mga power plants na pansamantalang tumigil ng operation dahil kung yung sa maintenance, bukod sa maintenance, yun ngang paghina ng daloy ng tubig. Dahil nga sa El Nino, natutuyo yung ating mga dam, bumababa yung level ng tubig. Yung pinaka-puwersa nun, Kuya Jonald, na siyang nagpapatakbo sa mga turbine, yun yung naapektuhan. Kaya humina yung supply ng kuryente. Ano daw yung turbine? Sa Tagalog? Turbina. Kaya nga po mayroon tayong turbina sa Calamba dahil doon sa planta diyan dati na kaya turbina, tinawag na turbina. Ano ba yung turbina? Yun yung nagpapatakbo doon sa generator ng... Kumbaga, kapag kayo ay nasa ilalim ng isang bangka, yung propeller doon, yung hélice, yung ganun yun. So, pero napakalaki. Para tumakbo ang malalaking generator. Ito yung makinarya doon sa loob ng planta para makapag-produce ng kuryente. So, yan po. Kung gaano kainit ang panahon, ay ano ang latest? Eto na nga. Ito na nga. Hashtag eto na nga. Ano ba ang latest sa lalawigan ng Batangas? Aba. Ano sinabi mo? Ang ating ama. Ang ating ama, sa ngalan ng ama, kahapon po. Kahapon ba? Nung Lunes. Lunes nga. Nung Lunes. Nagdeklara na ang ating punong lalawigan. Na siya'y tatakbo. Tatakbo sa gitna ng altar. Tatakbo, okay. At sabi nga, eto na nga. Eto na. Nagdeklara na ang ating punong lalawigan. Siya ay muling ikakasal. Naunahan ka, nadalwahan ka. Ayun na. Idol ko talaga si Gob. Ay sabi, matagal natin iniintay. Alam niyo po, kami po sa media, kami dito sa Batangas Press Club, ay amin laging iniintay-intay ang aming mga kasamahan na sabi nga ay humarap sa altar at kami naman ay baka sakaling malalangisan ang nguso. Pwede namang langisan na lang ang nguso. Baka sakaling malalangisan ang nguso at sabi, magkaharap-harap sa mahabang dulang. Iyo. Yan, di ba yun naman lagi ang sinasabi ng ating mga... Ang dulang ay para mas familiar sila yung presidential table. Mahabang dining table. Yun po ang ibig sabihin ng dulang. So, iniisip natin, kailan kaya tayo magkakaharap-harap sa mahabang dulang? Napainom naman ako ng kape sa iyo. Parang baka sakaling nagpaparamdam na ba? Malalangisan ang uso. Ang ating pong kasamang si Gads ay ang tagal na namin iniintay kung kailan matutuloy ito. Matutuloy naman? Matutuloy din naman, di ka? Oo. At iyan nga, nadalwahan ka. Ayun. Sapagkat ang ating ama, eto na nga, Governor Mandanas, Governor Hermelando Inco Mandanas ay muling ikakasal sa May 8. Mahilig talaga, alam nyo po, si Governor ay mahilig sa 8. Mahilig yan sa Pilipit. Lahat, kung titingnan ninyo ang kanyang mga desisyon ay laging mahalagang desisyon. Tinatapat na sa petsa na may 8. Sabi nga walang katapusan. Walang simulat. Dire-diretso yung 8. Kaya yan kung mag-file ng Certificate of Candidacy ay doon sa petsa na may 8, sa oras na may 8. Ayan. Halimbawa, 8 a.m. 8:08 a.m. So, ang kasal ay sa Immaculate Conception, Basilica of the Immaculate Conception dito po sa lungsod ng Batangas at ang reception ay doon naman gagawin sa harapan ng Kapitolyo. Aba. Ang laki ng kanyang reception. Dahil bukod sa laki ng reception, malaki naman ang probinsya ng Batangas. At siya ang ama ng lalawigan. So, sabi nga, para sa isang pamilya, na ang ating ama ay nabalo. That's the real fact, di ba? Nabalo. At para naman sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, mahigit 1 taon na. Yes, oo. At laging yan ang iniisip ng mga anak papaano magiging masaya ang kanilang ama. Oo naman. Di ba? Kung ano man ang maging desisyon ng ama, tinatanggap ng mga anak.
Dahil, siyempre, ama siya. May pangangailangan siya. Siya ay tao din katulad natin. At siyempre nga, it's but normal to a bachelor o kaya sa isang nabalo na individual na at laging naririyan yung posibilidad na siya mag-asawang muli. At yan nga, sabi nga kung hindi man tiyak dahil dati ay napabalita ang ating governor ay magiging executive secretary, ay hindi yun ang totoo. Hindi yun ang tiyak. Hindi yun ang tunay. Hindi yun ang tunay. Ang tunay, eto na nga, ikakasal ang ating governor sa ikalawang pagkakataon. May 8. Ang tunay, si governor ay may love life. Siyan. Ang tunay ay active ang kanyang love life. At napaka-active. Napaka-active ng ating governor sapagkat ngayon nga, ay galing naman ni Gob. Nadalwahan tayo. Sa bagay. Nadalwahan tayo ni Gob. Oo. So, May 8, congratulations po Gob. Ang aming pagbati sa iyong muling pagpasok sa buhay may asawa. May 8, sa Immaculate Conception Basilica sa lungsod ng Batangas at ang reception sa mga hindi makakaabot dahil hindi naman tayo magkakasya sa Basilica ay tayo po ay lahat tayong mga anak ng ating ama ng lalawigan ay welcome tayo na mag-iimbita sa reception sa Capitol Grounds. Alam niyo po ay kahapon ay nabigla ang mga empleyado ng Kapitolyo. Hindi naman kahapon, noong Lunes. Noong Lunes, kahapon. Sapagkat, hindi naman nila akalain na magdedeklara o mag-a-announce. Oo nga, dahil yun ay regular flag raising ceremony. Yes, at yun nga, ay kabukat-mukat mo nito ay ini-anunsyo na. At siyempre, na siya ay active ang love life at sabi nga at siya ay muling magpapakasal May 8. Tandaan, piyesta ng 2024. San Miguel Arcangel. Piyesta po iyan sa Lubo, piyesta din yan sa Ilihan. Kaya, yung mga hindi nalalayo ang mamista sa Ilihan at sa Lubo, ay di doon kayo mamiesta sa Kapitolyo. Dahil doon ang reception ng ating governor sa kanyang pakikipag-isang dibdib. Ay sino naman ang mapapangasawa ng ating governor? Mamaya yan sa pagbabalik ng Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Okay, eto na nga. Nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. O sa ating mga naghihintay na mga nanonood sa ating programa. Kanina binitin natin sila. Ituloy na natin. Huwag mo nang bitin pa. At hashtag, eto na nga. Eto na nga, ikakasal na nga ang ating governor sa May 8. Yun. At siyempre, sino naman ang mapalad na kanyang mapapangasawa? Siyempre, bilang ikaw gobernador, at alam naman natin kung paano rin kumilatis. Yes, oo. Hindi basta-basta kumilatis si Gob. At ito na. Ibigay mo na. Ito na nga. Magiging bagong First Lady ng lalawigan ng Batangas ay wala't dili iba kundi si Attorney Angelica Chua. Yan. Siya po ay anak ni Judge Cecil Austria Chua, dating Provincial Legal Officer. Naging Provincial Legal Officer siya nung mga unang termino bilang governor ng ating governor. So, magiging biyanan ni governor ang kanyang dating legal officer. So,
yan muna po ang aming maibigay sa inyo tungkol sa pag-aasawang muli ng ating Governor Ermelando Dodo Mandanas. At syempre pa, ngayong araw na ito, sa ating episode na ito, para sa ating 8th episode ng ating Huntahan at Kapihan dito sa Lions Den, syempre po, bibigyan namin kayo ng ating guest. Siyempre, mga makakahuntahan natin sa ating programa. Kung nung mga nagdaang araw ay ating naging bisita dito ang ibang mga leader ng ating Batangas Crown Lions Club, siyempre marami pa tayo magiging guest dito. At siyempre ganun din ang galing sa iba't ibang mga asosasyon, iba't ibang mga larangan na ating nakakasama. At ngayong araw, ngayong episode na ito, ang ating makakasama ay wala dili iba kundi ipakilala na natin ang past Region Chair ng District 301A2. Come here. Pasok na po ang ating special guest for this episode, si past Region Chair Agnes Binay. Halika po. Talagang. Dito ka na. Dali mo na yan. Mamaya makalimutan mo pa yan. Hello po. Ayan. Dito kayo. Upo kayo dito. Ayan. At syempre, kasama niya ang kanyang nag-iisa. Isit ka dito, tita. Ayan. Ang nag-iisang kabiyak. Syempre, ang president ng Lubo, Batangas Eagles. Pero this term, siya pa rin ang president ng Lubo Eagles Club. Vice Governor pa siya ng ano ka po? Si Kuya Goody Binay. Dito po. Ayan. Okay. So, welcome po sa isod kayo dito, Tita Kate. Ayan. Welcome po sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Siyempre, kasama ko po si Gads na ating co-host dito sa ating programa. Magandang araw po. Kumusta kayo? Morning po. Kumusta kayo? Okay naman po. So, bakit sila ang ating mga guest ngayon? Although sila ay mag-asawa, sila po ay parehong miyembro ng Batangas Crown Lions Club. Siyempre, kasama natin mga haligi dito. Si Tita Agnes ay atin pong past president noong year 2021. 2021. Siya po ang ina ng COVID-19 pandemic. Yes. So, at siya ay naging region chair after nung kanyang term bilang president. So, naging pag sinabi pong region chair, isang grupo ng mga clubs sa loob ng District 301A2 ang ipinagkatiwala sa kanya bilang regional chairman. At the same time naman, nung siya maging region chair, ay siyempre laging kasama niya sa kanyang paglilingkod sa ating club bilang isang lion, ang kanyang kabiyak. Kaya naman naging, siyempre, iiwanan mo ba yung iyong kabiyak? O di siyempre, isinama na din sa Lionism si Kuya Goody Binay. Ano pong year kayo na-induct? Na-induct ako ng year 2014. 24. Recruit ako mag-asawa ni Maring Weng at ni Governor. Kayo ay year... Governor... 2012 po ako. 2012. So, 2 taong nauna. Alam niyo po, uso dito sa Crown, yung dinadala ang kabiyak. Pag ikaw may kabiyak. At hindi lang kabiyak yung nadadala, Kuya Jonald, pati yung kanilang mga anak. Yes. Kasi, dati, yung ating naging guest na kabilang episode, si past District Governor Wenny Bico, siya din ang nauna. Siya din ang nauna bago ang kanyang kabiyak na ngayon na may District Governor Dante Bico.
Yes. Siya, tama po ba? Sino ba? Paano kayo naging Lion? Sinong nag-invite sa inyo? Nag-recruit po sa akin, nag-invite po sa akin is si Lion, PPG Lion Wenny Bico po. Di ba? Si past District Governor Wenny Bico, siya ang nag-invite sa kanya para maging Lion. After 2 years, siyempre sinama na niya ang kanyang kabiyak para maging miyembro din ng Lions Club. So, sabi nga, it runs in the family at pinagtutuwangan. Ano? Yes. Bakit nung una hindi agad kayo nakasabay sa kanya? Siguro hindi Tinitingnan nyo muna, no? Tinitingnan ko pa kung ano yung Lions, saka sobrang complex sa akin kasi napakaraming organization na 5 organization na panay ako ang president. Mula nung elementary hanggang nung college. Sobrang dami na ng organization ko. Na-recruit lang nila ako noong 2014. Ay, mahirap naman pagsabay-sabayin. Di ba? Mahirap pagsabay-sabayin ang pagiging president ka ng iba't ibang club. So, at hindi naman dahil ikaw nasa sa isang club na hindi ka na pwede doon sa kabila, sapagkat tayo naman ay may pagkakaiba-iba ng, sabi nga ng focus ng paglilingkod. May magkakaiba tayo ng parang sa doktor din yan, specialization, Pero ang ating ipinaglilingkuran, iisang community. Iisang community. Kaya po, magtataka kayo, bakit sila ay parehong Lion? Magkaiba ng bihis. Ibig sabihin, magkaiba ng dinadala ngayong araw dito sa ating episode, sapagkat si PRC Agnes ay siya po ay full-blooded Lion. Si Kuya Goody naman po, bukod sa kanyang pagiging Leon, siya din isang Agila. Dahil siya ay presidente ng Lubo Batangas Eagles Club, ngayon ay Vice Governor. President ako ng 2022 and 2023 ng Eagles. Na-elect akong Vice District Governor noong December. Noong election kami. Biglang nag-election kami. Ako ang na-elect na District Governor. Yun. So ngayon, ikaw ay past President at ngayon naman ay District Vice Governor ng Vice District Governor nalilito ako ng Eagles Club. Bakit po ay ngayon kung may siya Eagles tapos nasa sa Lions ay sapagkat laging magkatuwang. Ang amin pong mga miyembro dito sa Lions ay karamihan ay miyembro din ng Eagles at ang member ng Eagles ay member din ng Lions. Kasi sa amin pong mga programa, diba, tita, sa ating 5 global causes, laging magkatuwang. Sa mga projects, laging magkakasama. Ang atin pong president dito, si Lion Ray Basa, ay miyembro din nila sa Eagles Club. Kasi siya naman ang nagdala doon. Kaya, at sabi po mga programa, marami kami mga proyekto, especially no sa Lubo, doon sa mga, ano bang area yon? Haibanga ba yun? Halos lahat ng barangay ng Lubo. Barangay na depressed area. Ng Lubo. Kahit Batangas City, basta kailangan ang serbisyo ng Yakap Eagle Philippines. Naghahatid kami ng tulong. Dinadala natin. Yun ang aming adhikain. Ang tumulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Yes. Yun ang talagang principal na objectives ng Yakap Eagle. Ayun. Sabi nga po natin, sinasabi natin, where there's a need, there's a lion. At pagdating doon sa mga far-flung areas na hindi maabot ng mga serbisyo, ililipad doon ang serbisyo. Dadalhin doon ng mga agila. Yun ang purpose kung bakit naandyan ang Eagles Club. Tama po ba? Tama. Yung kasamang joke. Mag-Eagles na kaya ako. No, joke. Hindi. Atin lang po kasi nakakatuwa na ang ating mga agila ay laging katuwang ng mga leon sa mga programa, sa mga paghahatid natin ng mga serbisyo. Tita Agnes, kayo nga ay ang sabi, kayo yata ang may dala ng COVID.
Kayo yata may dala ng COVID, ano? Kasi kayo ang naging yun ang inyong term, di ba? President kayo ng ating Batangas Crown noong year 2020, Lion Year 2020-2021. Yan po ang kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Doon sa term ninyo, ano ang inyong natatanda talagang nagtatak sa inyong pagiging Lion, sa inyong pagsiserve? That time po talaga is pandemic, and then napasabay pa nga po yung TAD eruption. So kami po ay pumunta, nagbigay tulong po kami sa mga bayan ng Taal, Lemery, Agoncillo, San Nicolas, Laurel, Talisay. At Balayan. And Balayan and Tuwi po. Yan. Kasi andun po yung mga tao na lumikas po. So, nag-priority po kami na makapagdala rin po kami doon. At yun po ang hometown ko, ang Balayan. And hometown din po ni Lion Goody ang Tuwi. So, yun po, nagbigay po kami doon ng groceries, that time, mas at mga alcohol. Yeah, opo, grabe. Nung time na yon na tayo nag-iikot sa mga bayang ito sa pagdadala ng mga serbisyo, anong masasabi niyo, Kuya Goody, na kung kailang kasagsagan ng pandemya, ay walang katakot-takot si Tita Agnes sa pagsiservisyo? Anong masasabi? Sabi niyo nga sa totoo lang, sinasabihan ko nga siya na napakadelikado ng ginagawa ng Crown Lions. Parang ang COVID ang takot, hindi ang taga-Crown ang takot. Kasi sa kaalaman lang ng lahat, nagka-COVID din ako. Na-hospital ako. Nung una nga, nasabi ko pa na baka sa kagagala ng Lions, kapupunta sa mga COVID area. Doon ako nakuha. Kasi biglang nagka-COVID ako ng sobrang COVID ko na nadala pa ako sa hospital. Pero maganda naman kasi napakarami na natulungan ng Crown Lions na talaga namang kailangan ng mga tao. Nandun sila sa pangangailangan ng kalinga talaga ng tulong. Una, yung Taal eruption, tapos yung sinundan ng COVID na sobrang haba. Kaya lang, parang ang taga-Crown ay talagang bukas ang palad at bukas ang puso. Kasi yung time na yun, dubling bugbog ang Batangas Pumutok ang bulkan, nasa sa evacuation center ang mga kasamahan, ang mga kababayan natin, tapos dumating pa nga ang pandemya. Kaya nga sabi ko, napakarami din ng mapalad na tao. Pati tayo, mapalad tayo. Nakalampas ang COVID ng buhay tayo. Tapos, naano ko na sobra ang tumulong ang taga-Lions, lalo na ang taga-Crown. Kasi alam ko naman na lahat ng ipinamimigay ng Crown, talagang bunot bulsa. Wala namang pondo. Wala namang nagbibigay unless na may mga magandang puso rin na nagdo-donate. Puro karamihan bunot bulsa ng taga-Crown Lions. At sa pag-ikot-ikot na nung time na yon, kumbaga, kapag nakita ninyo yung pangangailangan, Tita Agnes, kapag nakita natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan, hindi mo na maiisip na, teka muna, baka ako'y mahawa. Teka muna, baka hanggang sa nahawa na nga. Hanggang sa nahawa na nga. At sabi nyo nga noon kayo baka hindi natatakot sa COVID. At lalo na itong kasi president at may paghiga pa. may paghiga pa sa tabing dagat. Dahil sa environmental project sabi nga ni Kuya Goody noon para naman kayo walang katakot-takot sa pandemya at wala, ganyan talaga kapag ikaw ay nasa ng paglilingkod. At doon sa inyong paglilingkod na yun nga,
kasama na nga siya, nakasama na nga sa Lionism, at talagang in-embrace ninyo ang ating ang pagsiservisyo at nakasama pa ang buong pamilya. Yes. No? So ito po ang sabi nga ay hindi lamang silang mag-asawa, isinama na ang mga anak. At siyempre, unang naging miyembro, si Judge. Ano po? Si Judge Charmaine Joy Binay. Yan po ang kanyang panganay. Panganay ko po. And then, ang akin pong second, Dr. Sherlyn Judy Binay. And ang akin pong bunso, to be a lawyer, third year na po siya, Sharwin Jab Binay. Yes, so, yung po tatlo niyang anak, isang huwes, isang doktora, at ngayon ay nag-aaral ng abogasya, lahat ay kasama niya, kasama nilang mag-asawa sa Lionism. So, kasama na po sa paglilingkod. Kaya kita niyo po, diverse yung kanilang mga fields, pero, at si Tita Agnes po pala ay isang realtor din. Kaya naman siya ay nakasama, na-invite ng ating past district governor, Wenny Bico, na isa ding realtor, na anak naman ng ating charter president, Ethel Recton, na naging guest din natin dito, isa ding realtor. So, may connect, di ba? May connect. Kung bakit sila nakakasama, kung bakit sila nai-invite, ay sa kanila naman pagsama sa Lionism, sa ating club, yun ang mga nagiging bihikulo ng ating paglilingkod. Yung mga dating samahan. Kaya naman si Kuya Goody, ganun din. Marami din siyang kasamahan. May mga dito po sa atin sa Lions, may mga sa Crown particularly, may mga pulis. Dahil siya po ay isang dating pulis. Yun. Kaya kita niyo po, sino sasabihin ang isang pulis na dating sunod ng sunod sa kanyang hepe sa ahensya, sa Philippine National Police, ay nung magretiro ay sumunod pa rin. Sumunod pa rin sa apak ng kanyang may bahay, at ang kanyang pagsiservisyo sa bayan, nung siya ay pulis pala sa active service, ay hindi naputol. Sapagkat sa kanyang pagre-retiro, ay tuloy ang kanyang serbisyo sa community sa pamamagitan ng Lionismo at sa pamamagitan ng Eagles Club. So, yun po ang nakikita natin. Kaya sabi, bakit ba, di ba tinatanong nyo, bakit naman kami ang inyong igegest? Wala, yun ang ating gustong paghuntahan. Na maging parte nga, sabi nga, sa maging parte ng ating mga kababayan sa pagbuo ng desisyon, na sila ay makapakinig ng mga istorya ng mga taong katulad ninyo, katulad ng ating mga nagiging guest dito, na sa kabila ng ating pagkaabala sa buhay, ang ating mga personal na buhay, ng ating mga pamilya, tayo nakakakita pa rin ng panahon para tayo ay magsilbi sa ating kapwa. Mag-share tayo, katulad nga po ng pagiging miyembro ng Lions, pagiging miyembro ng Eagles, yung iba natin maging guest, naging Soroptimist, at Realtors, mga ganon, sapagkat nakikita natin na doon sa ating palitan ng mga kwentuhan tungkol sa ating mga experience, ay tayo ay nakakapagbahagi sa ating kapwa, na iparating natin sa kanila yung magagandang ideya na, hindi pala naman, ang dami natin dinadalang problema sa buhay, pero meron pa pala tayo pwedeng magawa sa ating kapwa, di ba? Ngayon naman po, di po ba, matagal na po kayo sa Lionismo. Ano po ba yung naghihikayat sa inyo para po kayo ay mahikayat nyo rin ang inyong mga anak? Ano po yung nakita ninyo sa Lions? Dahil alam din naman po nating lahat, aminin po natin o hindi, may inilalabas po tayong pera na dukot bulsa, sa sarili nating bulsa. Ano po yung nakita ninyo para mahikayat po ang inyong asawa at ang inyong mga anak sa Lionismo? Sa akin po, nakita ko po kasi sa Lionismo na magbibigay sa mga kapuspalad po. So, sa akin po, napakalaking bagay po yung katulad po ng pagbibigay po ni Lion Goody po din sa akin sa pagtulong. Like yung pong pagbili that time po ng mga groceries
na pamimigay po namin sa mga kapuspalad po. At yun po ang nakita ko po ay ang pagtulong po sa mga... Balik tayo ng imbodo, ng gripo pala, para tingnan natin. Sige. Hello. Okay. Yan. Ay. Yun po, yung pagtulong po talaga, lalong-lalo na po siguro naipakita ko sa mga bata na tumutulong po ako sa tahanan ng Guadalupe. Opo. Ito yung sa Lipa po. Lipa. Opo, sa Marawi po and sa orphanage po. So siguro po yun po yung nakita po nila na yung pagtulong ko po doon. Kaya sumama na rin po sila sa akin. Hindi po ako nahirapang mag-encourage po sa kanila. Yan. Bale, sabi nga po ay kung ano yung nakita nila sa kanilang mga magulang, hindi mo na kailangan pang i-elaborate dahil nakikita po na maganda yung inyong hangarin, maganda yung inyong ginagawa at yun din yung kanilang kinamulatan sa inyo. Kaya madali nyo po silang nahikayat. Yes. At sabi nga, ang ating mga anak, lalo na kung sila ay abala na sa ibang field, di ba? Hindi mo basta-basta sila mai-encourage sa isang gawain na katulad ng sa Lionism, tungkol sa Eagles, kung ang tingin nila sa ating ginagawa ay pabigat lang or hindi natin na-enjoy yung ating pagsisilbi sapagkat para sa kanila ay magiging kalabisan yun. Pero ang inyong mga anak ay kinakitaan kayo ng sa inyong pagsisilbi, kinakitaan kayo ng kaligayahan, fulfillment sa inyong sarili. Kaya naman sila madali nyo nakuha, napasunod o naisama. Tama po ba? Tama yun. Kasi nakita naman nila na lahat namang organization natin, wala namang lahat out. Nadami lang ang sinasalihan natin na organization. Panay out. Yan naman alam natin. Walang in. Wala naman tayong kikitahin dyan Ang atin lang talaga ay magsilbi. Pagsilbi. Kung saan pagbibigay din ng biyaya na tinatanggap natin, binabalik din natin doon sa ibang kapuspalat. Yung ating itinutulong, kung hindi man lahat, kahit pa paano nakakatulong tayo. Yes. Yun naman ang importante sa atin. Kung saan napakapalad na rin natin at hindi tayo ang nanghihingi. At tayo ang nagbibigay. Yun ay isang laking biyaya. Na tayo ay nagiging kasangkapan. Opo. Para tumulong sa mga kasama natin na kapuspalan. Yes. Yan lang naman ang adhikain natin. Wala namang iba Panay pagtulong lang. Nga sinasabi ko sa iyo, na laging out. Walang in. Ay sabi nga po ay dito unang-unang pong ibinibigay namin sa Lionism, sa Eagles, ay ang panahon. Panahon. Sa kabila ng pagkaabala sa buhay ng ating ng ating mga pamilya, nagbibigay tayo unang-una ng panahon. At para mas malasap yung pagbibigay natin ng panahon, para tayo makapagbigay ng ating mga programa, proyekto sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan, dukot bulsa tayo. Tayo, sabi nga kanina, nung mga nagdaan, sinasabi natin, kumukurit tayo sa sarili natin sapagkat para mas malasap natin yung ating paglilingkod, kung anong meron tayo, binibigay natin, ibinabahagi natin sa ating kapwa. Yan po ay napakalaking pagkakataon na makatulong tayo lagi, hindi lamang sa isang community, kundi sa mas marami pang komunidad na nangangailangan ng ating serbisyo. At mamaya, pagbalik natin, tatanungin pa natin sila sa iba pang kaabalahan na nila sa buhay na pinagsisimulan o pinagkukunan nila ng isinishare naman nila sa ating kapwa. Lahat po iyan sa pagbabalik ng ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category.
celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Okay, nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Jonald Medina Rayos at Gats Rodelas. Siyempre, andito pa rin ang ating mga guests for this episode. Ang ating pong Past Region Chair, Agnes Binay, PMJF. At ang ating Lion, Nalito na ako eh. Third Vice President ng Lions Club at saka Batangas Crown Lions Club at Vice District Governor ng Eagles Club. Yun, napagsama ko rin. Goody Binay. Kanina pinag-usapan natin masyado tayo naging seryoso sa mga services, sa mga paglilingkod natin sa ating Lionism at saka sa Eagles at the time na sila po ay namumuno sa club, sa individual clubs namin. Ngayon, ano ba ang pinagkakabalahan ninyo sa buhay? At kayo ay nagkaroon ng, sabi nga matindi yung inyong hangarin na tumulong pa. Hindi naman pwedeng tayo tulong ng tulong. Wala naman tayong pinagkukunan. Siyempre, bukod sa, hindi naman tayo ipinanganak, sabi nga, on a silver platter with a golden spoon. Hindi naman pwedeng tayo ay nabukal at may gold, may gold reserve. With goose with laying a golden egg. Hindi naman pwedeng laging ganun. Pero, siyempre nga, pinagkakabalahan. PRC Agnes, nagsimula siya bilang realtor. Doon kayo nagsimulang i-invite ni Past District Governor. Yung bang pagiging realtor nyo noon hanggang ngayon dire-diretso? Medyo naglaylo kasi po meron po akong lagi akong lola duty sa aking po. So, yon. Ang amin pong sa ngayon ang pinagkikitaan po namin ay ditong aming Andox. Ayan. And Angel's Burger po. Yun. So, yun. Pinagtutulungan po namin ng daddy. Nag-franchise kayo ng ilang tawag doon store. Nung hindi pa nagpa-pandemic. Opo. Ang franchise ko ng Angels ay 36 store. 36? Dami naman. Pero noong magka-pandemic, sa ngayon, 24 na lang. Kasi ang dami naman itong suma nito. Dala mga ito. 2 years na na pandemic tayo, medyo bumagsak ang ekonomiya. At saka mahirap din naman ang paggalaw ng tao. Ngayon ay bali 24 na lang. Tapos ay may 7 kaming pwesto ng Andox. Tapos may maliit akong farm na piggery. Yan. Then may maliit din construction. Yun. So, more on agribusiness, di ba? Food and agri. Pero yung binanggit ni Kuya Gody na maliit, walang maliit doon sa lahat ng binanggit niya. Sasabihin nyo kasi na yung kanilang burger joint ay talagang yan ay kumbaga noon pa matagal na ay kilala naman na pero kung siya dati 30 plus 36 bumaba daw at kumunti 20 24 na lang 24 na lang 24 yung ikaw ay may isa ay sabi nga ay sa napakalakas mong business ay ayos na pero yung magkaroon ka ng 24 ay hindi yun maliit. At yun po ay nakakalat sa buong Batangas. Sa buong Batangas po. Buong Batangas province. At tapos meron siyang 6 o 7? 7 na Andox. Na Andox, oo. Sa Batangas din. Batangas din. Sa aming lugar so, kumbaga, itong mga bagay na ito,
doon yun ang pinagsisimulan nila, pinagkukunan nila ng tinutustos. Alam niyo naman po ay hindi naman minsan lamang sa isang buwan o sa isang taon ang pagseserbisyo. Laging tuloy-tuloy. Yung pong sa Lionism, pwede silang joint. Ay, yung pang sa Eagles, ay, hindi naman Eagles si PRC. So, ibig sabihin may iba pa. So, ang daming services nating ibinibigay at pero yan nga, dahil nga sa pagsisilbi, walang pinipiling panahon, walang pinipiling oras ng pagsisilbi, walang pinipiling community. Basta may pangangailangan, naandun tayo at naglilingkod, kaya sila po ay binibiyayaan. Ibinabalik sa kanila ang bago pa kasi kayo dito sa mga investment na ito, sa inyong indulge dito sa mga food business na ito. Dati na si Tita Agnes may mga sinusuplayan pa doon sa mga oldies doon sa Home for the Aged. Sa Marawoy. Our Lady of Guadalupe. Dito po ay nasa Marawoy. Tapos, meron pang orphanage sa Padre Garcia. Yes, doon po kami pumupunta sa mga bata. Pinuntahan natin, di ba? Yes. Run by the SMC, yung Missionary Sisters of the Catechism. Padre Vicencio Ida. Yan. Yes. Ayun po yung orphanage sa Padre Garcia. Hindi biro ang kayo ay magsisilbi sa gano'n, di ba? Magbibigay ng kasi parang naging perpetual. Yung palagian na ang inyong pagbibigay doon, kayo ay nag-commit na bilang benefactor, nag-share sa kanila. Kaya naman, perpetual din ang pagbuhos ng biyaya at sa kanila. Siguro, Tito Goody, kung halimbawa, yung inyong dating 36 burger joint ay yun pa rin ngayon, medyo baka ikaw ay kulangin na sa oras ng pag-iintindi. Pero ngayon naman, open naman yan at sana, ngayong wala ng pandemya, alam mo naman yan, babalik at babalik. Kahit naman pa, siyempre, may mga tinutulungan din tayo, mga empleyado natin. Yes. Isino-supervise na lang natin. Talaga naman katulong din sa pag-angat ng buhay natin yung mga taong mga natutulungan mahalaga natin na empleyado natin. Kahit paano nakakatulong tayo sa pamilya natin. Pamilya nila. Kaya kasama na rin sa family mo yon. Yes. Na lahat ng pangangailangan nila hanggat kaya mo, kailangan tulungan mo rin dahil sila din ang priority. Hindi mo naman makakarating ka ng estado ng buhay mo kung wala sila. Kasi katulong din sa pag-angat mo yan. Kaya dapat talaga binibigyan din natin sila ng importansya. Yes. Dahil kasama na ng pamilya yon. Sabi nga nila, nakatulong ka na, kumita ka pa. Yes. Sapagkat hindi naman magiging matagumpay ang alinmang business endeavors natin kung wala sila, 'di ba? Kasi hindi mo naman hindi mo naman kayang isa-isahing iikutan 'yon, 'di ba? Hindi mo magagawa, Tita Agnes, ang iyong pagiging lola. Hindi mo matutupad ang iyong lola duties kung ikaw pa yung nag-iikot sa kanila, 'di ba? So, salamat sa mga tauhan po namin na talagang kahit wala po kami, diretso pa po yung kanilang paglilingkod sa trabaho. Batiin nyo naman sila habang sila nanonood sa ating programa. Hello po sa aming mga crew, sa Andox po. At saka sa Angels. So, hindi po nakakapag-ikot dyan si Lola habang hindi nakakapag-ikot at nasa sa kanyang baby sub. Bakit ba baby sub? Segundo and Agnes Binay, pinagsama. Yes po. Yun po ang totoo. Segundo Agnes Binay. Hindi na binigyan ng pagkakataon ng parents na magpangalan ng apo. Sila na. Pero, source of inspiration, hindi lamang sa lola at lolo, kundi ganun din sa parents, kay Judge, at saka sa kanya mga tito at tita. Siyempre pa, hindi lang yun. Mayroon pa siyang maliit
ng construction daw. Maliit. Maliit, oo. Kung makamaliit naman. Kung makamaliit naman. Maliit na piggery. At saka may maliit din na piggery. May piggery bang maliit? Yung pamaliit na piggery iis ang laman? Hindi pa, mga biik lang yan. Pampiglets, oo. Kaya gano'n. Napapakahambol talaga ni Kuya Guti pagdating. Hindi naman kami hihingi ng buwik Yun po yung nakapag sa pandemic, yun po ang nakapag-survive sa amin. Nakapagtawid talaga as in. Kita ninyo naman, dumating ang pandemya. Hindi kayo pababayaan ng Diyos sapagkat una't hibukod doon sa, siyempre, kinakailangan maitawid ang ating mga pangailangan ay yung nababanggit nyo kanina, yung mga tauhan ninyong naasa sa inyo. Ano, di ba? So, yung matulungan mo sila na magkaroon ng trabaho, merong makakain sa hapag, maano ang kanilang mga anak, ay napakalaking biyaya. Hindi, kumbaga, nalimitahan tayo ng movement ng pagpunta sa iba't ibang communities, pero yung mismong mga taong naasa sa inyo, hindi hamak yun, di ba? Totoo yun. At yan naman ay nakikita po nila. Alam nyo po, sa kanilang pagsisilbi, hindi natatapos. Hindi natatapos ang kanilang mga gawaing ito. Akala namin noon, si PRC, nung siya ay tapos na ang term bilang PRC, ay maglalaylo na. Pero hindi, active na active. Tuloy ang paglilingkod. Si Kuya Goody, dati ay kung nasasaan lamang si PRC, andun lang siya. Pero ngayon hindi, naging aktibo sa Eagles at bukod, tapos na yung kanyang term bilang president, naging Vice District Governor ng Eagles. At ngayon, sabi niya noon hindi daw siya magpe-presidente. Hindi daw siya magpe-presidente ng Lions. Kasi sabi niya, nakita na niya ang naging sakripisyo ni PRC nung time niya, hindi daw siya. Pero hindi pwedeng tumanggi kapag ang pagkatok ng paghingi ng serbisyo ay laging kaakibat yung paggabay. Di ba? Kasi nga, sa kanilang ginagawa, andun yung blessing na tuloy naman, nagpapaalala sa kanila, hindi ka pa pwedeng tumigil, ha? Sige. Kaya naman, pinag-isipan ko. Iyon. Presidente sa Crown. Alam mo ba, parang nakakatakot mag-presidente sa Crown. Ang laki na challenge, Kasi, sa nakita ko, parang ito na ang organization sobrang sipag. Parang hindi napapagod. Diretso lang. Yun naman po ang ating ipinagmamalaki. Parang doon ako takot. Takot kayo na baka hindi nyo baka hindi ko magampanan ng ganun. Gaya nung siya. Baka hindi ko magampanan ang ginawa niya. Kasi siyempre, iisipin naman ng mga member, wala to. Presidente, tamad naman. Ayan sobrang sipag ng Crown. O nakikita ko kasi sa Crown, Lions parang hindi pa kami nakakalahati sa sipag. Dahil kami sa Eagle, hindi gano'n na halos araw-araw. Parang meron kami na kumbaga 2 times a month na quality service talaga. Kami lang talaga, kahit hindi naabot ng sasakyan, yun ang pinupuntahan namin. Hindi kami namimigay sa mga alam namin na barangay na kaya maka-afford. Talagang kami doon sa madali pati mapunta, diba? Kahit pa yan hindi maabot ng sasakyan namin, dinadala namin niya. Pero sa nakita ko lang sa Crown, parang hindi napapagod. Yes. At yun naman, sabi nga, dahil nga doon sa challenge, pinag-isipan niya. Sabi niya, pinag-isipan niya. Kaya po naman sa year 2026,
2027, siya po ang magiging presidente ng Batangas Crown Lions Club. Kaya ngayon siya ay third vice president at malapit na ang change of term, di ba? Hanggang sa July 1, siya ang second vice president ng ating club, ng Batangas Crown Lions Club. At bago yung term na yon dumating, ang atin pong pagbati sapagkat this Lion year, bago matapos ang term ng ating incumbent president, si Kuya Goody po bilang isang Lion at ang aming pang isang kasamahan dito, si Lion Art Patulot, kasamahan niyang dating pulis, sila po ay nakapagbuo ng bagong 2 clubs. Ang Ibaan Host Lions Club at Lemery Host Lions Club. Sila po ang mga guiding lions kasi kasama sila sapagkat sila ang mga nagbubuo, silang mga nag-encourage sa mga new prospective members para makabuo ng bagong 2 club. Bagong 2 anak ng Batangas Crown Family of Lions Clubs. Yan po sinasabi ko lagi sapagkat napakadami ng naging anak ng ating club. So, ano pa po ang inyong gustong ibahagi sa ating mga tagapanood? Baka meron pa kayong gustong batiin. Salamat sa kwentuhan natin. Kahit paano ay nakapagpahayag tayo ng kaunting kaalaman nila at kaunting abokasya na itinulong natin, na i-promote natin pati yung club ko sa Eagles Club, sa Crown Lions. Ang masasabi ko lang laging bukas ang palad natin, ang puso natin sa mga kasamahan natin, kababayan natin na kapuspalad. Hanggat kaya natin tutulong tayo. Basta tayo sinabi ko nga sa iyo, sobrang palad natin. Tayo ang tumutulong, hindi tayo ang tinutulungan. Basta ang organization ito ay palagi ng out. Walang in. Salamat. Kayo pa, ano pang inyong parting words? Last words po na alaala ko po yung term ko pa rin po. Ang pagsama po dito sa Lions, dito po pwede po tayong mag-serve at pwede po tayong magpunta sa ibang bansa. Like this po, na nandito po sa akin. Yung mga na-attendan yung conventions. Join po kami ng convention po and Lions Parade International po kami sa Las Vegas and Chicago and Milan. So dahil yan ang isang kapag ikaw ay naging miyembro ng Lions at talagang gusto mo, kasi diyan tayo nakaka-meet o na may nakakasalamuhan na galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang Lions ng iba't ibang bansa. Yes po. At ang isa pa po pala, ang paglagay ko po ng Lion na marker po dito sa clubhouse po ng Batangas Crown Lions Club. Yan ang mga tatak ng inyong term. Yeah, diba? Ito po yung term. At ang isa pa po ay dito po sa may harap ng aming Andox Gulod. Yun nga pala, sa atin po mga kababayan na nagdaraan dito sa may Gulod, kung madadaan kayo kita nyo doon sa may Andox sa Gulod, makikita nyo doon yung Lion marker. Yung pong Lion marker doon, ipinalagay niya nung term niya. Yun po. Yun ang legacy project niya. Yes. Yung kaya sangkaika na rin, magbantayan tayo sa puno sa may paanan ng Leon, sa may Andox sa Gulod. Pag inyo pong binanggit yun, matatandaan nyo si Tita Agnes, siya ang nagpalagay nun doon. Sapagkat yun ay marka ng kanyang paglilingkod sa Lionism. Yes, apo. Na siyempre, kaya naman doon niya inilagay dahil ang kanyang ibinibigay, ang kanyang ibinabahagi ay kasama na din ang biyayang dulot sa kanya ng Andox at Angels. So, laging ganun di ba? At yan naman po ang sabi nga ang mga pinalad na
mga kasamahan natin. Kaya yung biyayang natatanggap nila, isinishare pa rin sa ating mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin na kayo ay makasama namin sa programang ito at maraming salamat sa mga inputs sa inyong mga ibinahagi na kapupulutan ng ating mga kababayan. Kami po ay naniniwala na sa bawat bahaginan, sa bawat huntahan na ating ginagawa, tayo ay nakapupulot ng mumunting aral, mumunting bagay na makatutulong sa ating mga sarili sa pagbuo ng magandang desisyon, hindi lamang para sa ating sarili, sa pakikipamuhay natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating kapwa, at ganun din sa ating paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. At Gads, sa susunod na episode, marami pa tayong mga pagtatalakayan. Marami pa rin po kaming mga bisita na iimbitahin para mag-join sa atin. Oo, hindi lamang sa iba't ibang mga organisasyon, kundi maging yung mga haligi ng ating lipunan ay makakasama natin sa ating programa. Opo, mga naglilingkod sa pamahalaan at sa iba pang mga komunidad na ito po ay inaasahan namin na magiging katuwang sa pagbabahagi sa inyo ng magagandang aral. So, sumayin niyo po muli ang ating paglilingkod dito sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den.